Habang tumatagal ay lalong pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng taong bayan dahil sa maling kaalaman tungkol sa mga politikong namumuno sa ating gobyerno na nagpapakita ng mahinang kakayahan at mabagal ang pag-aksyon ang mga tagapaglingkod ng bayan, ang mga salitang binitawan sa taong bayan. Sama-sama tayong babangon muli. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Nasama-sama tayong babangon muli ay napalitan ng sama-sama tayong babagsak muli sa kanilang pagpapatakbo, na ang kanilang pinaglilingkuran ay politika, kapangyarihan at pondo sa kaban ng bayan. Na habang patuloy na lumalala ang sitwasyon ng kahirapan ng ating bansa, ang mga politikong nakinabang sa kaban ng bayan ay hindi mo makikitaan ng pag-aalala sa taong bayan sa nangyayaring krisis ngayon. Na wala silang plano na ayusin ito. Anong yung walang crisis na naghihirap na ang tao, sambayan ng Pilipino naghihirap. Pagka tumagal-tagal pa to, lalala ang patayan, krimen, mga huldapan, lahat, mangyayari yan. Kasi sa hirap, kaysa mamatay sa gutom ng tao, gagawa ng krimen. Yan ang mangyayari sa bansa natin. Hindi nila nararamdaman kasi malimalita ang pera nila eh. Kasi yung speaker niya, tagapagsinungaling. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Yung presidente natin, bangag, lahat na sinasabi, hindi naintindihan. Eto naman ding si Marcos, parang wala din ginagawa kasi talaga sa nakikita ko po eh. Wala daw pong crisis. Ay, Diyos ko, alokohan na po yun. Kung binabalita na rin naman po sa GMA, sa ABS-CBN, or any other news outlets, yung katulad po niyan, wala na masyadong masakyan na jeep and wala din po masakyan na... At katulad niyan po, yung mga angkas, tumataas din po yung prices nila. Pahirapan na din po minsan mag-book kasi nga ho, wala ring panggas eh. Parang yun nga po dahil tumaas na din yung oil prices. Dati na inuwi namin na medyo maganda, ngayon ilan na lang. Umuwi kami dati 700, 800, ngayon 400, 300, minsan 200. Malaki ang nabawas kung tutusin kasi kagaya sa amin ngayon dito, kukunti na lang yung mga driver na nagbabiyahe dahil sobrang taas ng diesel nga. Boundary nila, nagbawas na nga sila ng boundary, yung mga operator namin nagbabawas na rin ng boundary. Kaso hindi naman pwedeng sagarin nila ng husto kasi wala rin silang pag-maintenance. Yung mga driver namin kahit na nagbawas ng boundary, hindi pa rin kinakaya dahil nga sobrang taas ng diesel, traffic pa minsan. Bawas din yung kita nila. Bulok ang gobyerno ngayon, sila mismo nagpuprotektahan. Halos lahat na ahensya ng gobyerno natin, napabayaran, nasusuhulan. Kaya wala tayong makukuha ang hustisya ngayon. Dahil sila mismo nagtutulungan. Dahil sa pera nilang malamalita. Hindi pa pinapanganak, pinangutang na nila. Maganda niyan, mag-resign na sila lahat. Saka sa susunod na eleksyon 2028, wala tayong ibutong mga luma dahil sila nagpuprotektahan na lang yung mga yan. Tulad ng gasolina ngayon, yung Malaysia, yung mga kalapit na bansa natin, nasa 40 plus lang ang gasolina doon eh. Tatawid lang ng dagat, tapos ang mahal-mahal na dito sa atin, times 3 halos. Dahil hindi nila makontrol, dahil mismo mga politiko dito, may mga franchise ng gasolinahan. Siyempre, hindi nila kukontrahin yon. Puprotektahan nila yung pag-alyaman nila lalo. Yun ang nangyayari sa bansa natin. At yung mga ibang politiko naman, hindi nila matira kasi sila, mga magkukumpare na yan eh. Siyempre, yung mga anak niya, tito, tita, ba't mo naman tinira si dati? Di ganun ang nangyayari, nagpuprotektahan na lang sila dyan. Kaya dapat susunod na eleksyon, bago lahat. Baguhin natin ang ng Pilipinas para mabago. Yung mga politiko na alam natin bulok, wag na. Bulok na yan dyan mga yan eh. Mga senador, mga congressman, paulit-ulit na lang. Makikita nyo naman at nararamdaman ang ginagawa ng mga ito. Impeachment sa kapwa nila politiko ang layunin ng mga ito, hindi paglilingkod sa tao. Ano man ang mangyari sa ating bansa, maghirap man tayo, ay nagpapakita ng dahilan na wala silang pakialam. Hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nilang mangyari ang ma-impeach ang vice-presidente na magiging banta na sisira sa kanilang mga plano dahil isa sila sa mga nakinabang sa kaban ng bayan dahil kung mapagtatagumpayan nila ma-impeach ang vice-presidente, mayayaman na sila dahil sa pagnanakaw. Na isang dahilan kung bakit takot silang maging presidente. Ang isa sa mga Duterte dahil mananagot ang mga ito sa korupsyon na sila ang unang-unang tatamaan nito. Na mabubulgar ang lahat sa hinaharap, na patuloy silang gumagawa ng pamamaraan na mawala ito. Dahil bayad na ang kanilang mga prinsipyo,
dahil sa malaking halaga na natatanggap ng mga ito. Sila ang politikong nasisilaw sa malaking halaga na hindi nila iniisip ang epekto nito ng pagkasira ng ating bansa dahil sa kanilang kagagawan. Ang nangyayaring ito sa ating bansa ay may dahilan kung saan binubuksan na niya ang ating kaisipan sa mga nangyayari. Kung may kahirapan man ngayon sa atin, dapat niyong tandaan may kaginhawahan din na darating. Na malalampasan din natin ito, tayo rin ang may kasalanan dahil sa maling pananaw sa pagpili ng mga namumuno sa gobyerno. Kung gumawa sila ng malaking kasalanan sa taong bayan na kanilang pinagnakawan para sa kanilang ikayayaman, lagi niyong tandaan lahat ng ito ay may kabayaran sa batas ng tao at batas ng Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila. Makuha man nila ang lahat ng kayamanan ng ating bansa sa maling pamamaraan upang yumaman sa lupa. Sa huli, hindi nila magagamit itong kabayaran ng kaligtasan. Aminin man natin sa hindi, lahat tayo ay hindi mananatili sa mundong ito. Hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito, ay gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Pero ang mga politikong ito na pinagnakawan at pinahirapan ang taong bayan na patuloy na dumadaing sa hirap na kanilang nararanasan na lumuluha sa kanilang kagagawan. Hindi maganda ang kanilang kakaharapin at hindi sila makakatakas sa batas ng tao at batas ng Diyos na magbibigay ng problema sa kanila sa huli, sa kanilang pananagutan, na dapat pagbayaran sa taong bayan kung hindi sila magbabago sa maling gawain sa gobyerno. Kung inyong mapapansin kung gaano tayo pinahihirapan ng mga ito, ganun din sila pinahihirapan ng itaas dahil sa maling gawain ng impeachment na hanggang ngayon ay hindi nila mapagtagumpayan dahil sa mali nilang pamamaraan. It's final. Binasura ng Korte Suprema ang apela ng Kamara sa desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Tanggap man ito ng mga kongresista, isang panibagong reklamo naman ang handang ihirit sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Unanimous ang naging desisyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Pinanindigan nila na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil hindi ito dumaan sa due process. Ayon sa SC, ito na ang final na desisyon at hindi na ito tatanggap ng anumang apela. Dahil dito, papayagan lamang magsumite ng panibagong impeachment complaint laban sa bises sa February 6. Tanggap ng Kamara ang panibagong desisyon na ito ng Korte. Wala naman daw choice ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sana sa mga miyembro ng House Prosecution Team kung natuloy ang paglilitis ng Senado. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel, follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.